Hello guys, my name is Clever Martin Gadon and this is iStory. Pag-usapan natin ang pananakop ng mga Espanyol at Amerikano sa Pilipinas. Pero bago yun, bago natin talakayin ng dalawang ito muna ang ating panimulan. Ang opisyal na pangalan ng Pilipinas ay Republika ng Pilipinas o Republic of the Philippines. Pero bago pa man natin makamtan ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa o maging republika at magkaroon ng demokrasya, ay dumaan din muna tayo sa kamay ng mga mananakop, mga Espanyol, Amerikano at Hapon. Ang mga Espanyol ay ang mga sumakop sa Pilipinas. Tumagal ang kanilang pamumuno ng 333 years. Sa panahon ng kanilang pamumuno ay pinatupad nila na ng ginamit ng mga Pilipino ay mga apelyidong Espanyol. Ito ang isang rason kung bakit karamihan sa atin ay mga pangalan nila ay mayroong Espanyol. Pangalawang nanakop sa atin ay mga Amerikano. Ngunit ayon sa kanila, hindi nila sinakop ang Pilipinas. Sila raw ay tumulong lang para mapalaya ang bansa sa kamay ng mga Espanyol. Pansamantalang namahala sa Pilipinas ang mga Amerikano, ngunit noong naganap ang ikalawang digmaang pandaigdig, nasakop ng mga Hapones ang bansa. At halos 2 taon din silang numuno sa Pilipinas. Subalit nabawi ulit ng mga Amerikano ang Pilipinas sa kamay ng mga Hapon. At tumulong sila upang tuluyang mapasakamay natin ang kalayaan ng ating bansa. Ayun nga. So, ang pinaka-main topic natin ngayon ay magpo-focus tayo sa pananakop ng Espanyol at Amerikano. Unahin muna natin ang Spanish colonization. Tulad ng binanggit ko, matagal ito mula 1521 to 1898 or 333 years. Ilan sa pinapatupad nila ang polo y serbisyo o sa pilitang paggawa, bandala system at cedula personal. So ano muna ang bandala system? Ito ay uri ng pagkuha ng direktang buwis sa mga mamamayan. Dito inobliga ang mga Pilipinong magsasaka na ibenta ang kanilang pananim o ani sa gobyerno ng murang halaga. Ito ay hindi nakakatulong sa magsasaka. Ano naman po ang cedula personal? Ang cedula personal naman ay nagsisilbing pagpapakita ng pagkakakilanlan o ID or identity ng mga mamamayan noon. Ito ay napaka-importante dahil ginagamit ito na pantukoy sa mga taong sumasalalim sa pilitang paggawa o polo y serbisyo. Nagsisilbi rin itong sa tipiko ng buwis sa paninirahan at pasaporte. Ito ay ginagamit ng mga otoridad para higpitan ang paggalaw ng mga tao. At ang mga hindi makakapagpapakita ng kanilang mga sedula ay maaaring arestuhin o ikulong ng Gwardya Sibil. Noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya, nawala ang kalayaan ng mga Pilipino. Ang mga Espanyol ay nagtatag ng isang sentralisadong kolonyal na pamahalaan sa Pilipinas na binubuo ng isang pambansang pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. Ito yung mga namamahala sa mga lalawigan, lungsod, bayan at munisipalidad sa pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan na panatili ng pambansang pamahalaan ang kapayapaan at kaayusan, pangongolekta ng buwis at nagtayo ng mga paaralan at iba pang gawaing pampubliko. Ngunit nakatulong nga ba ito o naging daan lang para bantayan at mahigpitan ang mga Pilipino? Let's proceed to American colonization. Nagsimula ito sa pagsiklab ng giyera ng Espanya at Amerika noong Abril 1898. Noong kolonya pa ng Espanyol ang Pilipinas at nagtapos lamang ng formal no kinilala ang Estados Unidos ang kalayaan ng Republika ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946. Tumagal ang kanilang pananakop ng 1898 to 1946 or 48 years. Nagsimula ang kolonisasyon ng Amerika noong nilagdaan ng Espanya ang Treaty of Paris noong Disyembre 10, 1898, kung saan isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Ngunit maraming Pilipino ang tutol sa presensya ng US, kung saan ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga lokal na mamamayan at ng mga Amerikano. Sa huli, ito ay humantong sa armadong labanan. Nagdeklara ang US ng sarili nilang katagumpayan
Ngunit nagpatuloy pa rin ang paulit-ulit na armadong labanan sa mga partikular na lugar sa loob ng ilang taon. Pagkatapos ng Philippine-American War, matapos matalo ang mayorya ng mga mamayang Pilipino, muling pinagtibay ang kolonyal na misyon ng US at lumawak ang kanilang estratehiya ng pamamahala. Bilang resulta, sinimulan ng mga otoridad ng Amerika ang paghihiwalay ng simbahang Katoliko mula sa Estado. Ilan sa mga pinatupad ng mga Amerikano ay pagpapakilala ng Ingles bilang opisyal na wika at binago rin ang sistema ng edukasyon. Pinasimulan din nila ang mga programang sa paggawa ng daungan, tiles at kalsada at muling itinayo ang mga pamayanang napinsala ng digmaan. Kapansin-pansin, ang arkitektura ng kanluran at mga forma ng pagpaplano ng lungsod ay pinakilala bilang bahagi ng proseso ito ng national development o pambansang pag-unlad. Hindi tulad ng Spanish, mukhang ang Amerika ay mukhang tumulong nga sa pag-unlad ng Pilipinas. Ngayon, ikunumpara naman natin ang dalawa at mag-focus tayo sa usapin ng edukasyon. Ang mga nagtuturo noong Spanish colonization ay ang mga misyonerong Espanyol o pari o fraile, at sa relihiyon nakatuon ang edukasyon. Naging eksklusibo rin ang mga paaralan o edukasyon at sa mga piling tao sa mga unang taon, ngunit nang maglaon, ang edukasyon ay naging accessible din sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Educational Decree ng 1863. Subalit grabe pa rin ang diskriminasyon at pagmamaliit sa mga iba't ibang aspeto ng mga Espanyol sa mga Pilipino noon, at makikita ito sa buhay ni Rizal sa mga nobelang isinulat niya. Samantala, noong American colonization naman ay kanilang ipinatupad na ang edukasyon ay dapat na universal at libre para sa lahat, anuman ang kasarian, edad, relihiyon at panipunang kalagayan o estado ng individual. Ang edukasyon ay ginawa nila paraan o estratehiya upang magbigay sa mga tao ng halimbawa ng isang demokratikong paraan ng pamumuhay, hindi katulad ng Espanyol na ginamit ang mga edukasyon pati na ang relihiyon upang mahikayat ang mga Pilipino na sumang-ayon sa kanilang pamumuno at ibababa ang pagkatao ng mga Pilipino. Hindi rin tulad ng Espanya na ang mga tagapagturo ay mga pari. Ang mga Amerikano ay nagdala at nagtalaga ng mga Thomasites o mga professional na guro mula sa gobyerno ng Estados Unidos upang magturo, most especially nga sa pagtuturo ng wikang Ingles. Hindi nila nilimitahan ang mga Pilipino sa pagkakatuto, pagkos nagbigay pa sila ng mga oportunidad na magpagtatrabaho sa paaralan at magturo ng mga Pilipino. Ang curriculum nila ay binibigyang importansya ang academics at skills.